Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bimbo. Nawa ay mapaunlakan niyo ang ibabahagi kong kwento. Patungkol ito sa karanasan ko na magpasa hanggang ngayon. Buhay na buhay pa sa aking alaala. Minsan, naiimpluwensyahan tayo sa mga sinasabi at pinaniniwalaan ng ibang tao sa mga bagay-bagay. Kahit hindi tayo sigurado kung totoo ba ito, na siya namang dahilan kung bakit tayo nabubulag at nakapaghuhusga ng hindi tama. Malalim ang ibig sabihin ng mga katagang sinulat ko, pero kapag matutunghayan mo ang kwento, malalaman niyo kung ano ang nais iparating nito. Dekada 70, sa tagong nayon ng Gintang, Leyte. May pamilya noon na kinatatakutan dahil sa paniniwalang aswang ang mga ito. Kahit pa man wala silang patunay ay ganoon na lamang nila ituring ang pamilya. Kung kaya iniiwasan sila at kung minsan kinukutya pa. Sa naturang lugar, doon din nakatira ang pamilya ko. Katunayan ay kapitbahay namin ang pamilyang pinaghihinalaang aswang nun. Sa kabila ng lahat, siguro ang pamilya lamang namin ang may paniniwalang mababait na tao naman sila. Kami lang kasi noon ang nakakakita sa kanila araw-araw. Aminado ang pamilya namin na noon nakapaghusga din kami. Lalo na't kakasalta pa lamang ng pamilya ng nasabing aswang sa lugar. Tawagin na lamang natin ang pamilyang ito na pamilya ni Diego. Kaibigan ko si Diego. Magsing edad lamang kami noong mga panahon na yon. Parehas kaming 12 taong gulang. Naawa ako sa kanya gawa ng hindi siya pinapalabas ng mga magulang niya. Kinukutya si Diego. Ito din ang dahilan kung bakit tumigil sa pag-aaral ang kaibigan ko na yon. Medyo masakit. Napakabait kasi ng batang ito, maging ang buong pamilya nila. Nagkakasabayan kami noon ni Diego na mag-igib ng tubig sa balon, bandang ibaba ng lugar. Napakatahimik niya, pero kapag nakausap mo, dito mo siya makikilala. Masayahin siyang bata at bukod pa dyan palabiro at punong-puno ng kapilyuhan. Hindi naman yung kapilyuhan na partikular sa masama, kung hindi kapilyuhan sa biro at pagpapatawa. Ang pagkakaibigan namin ni Diego ang nagmulat din sa aking mga magulang sa paniniwalang mababait na tao ang pamilya nito. Naging mas malapit kami sa isa't isa. Tuluyan nang nabasag ang harang na namamagitan. Kumbaga malaki ang tiwala ng nanay Tessa ko at tatay Beto sa kanya. Madalas kong nakakalaro noon si Diego. Pati ako ay tinatamaan na rin ng pangungutya. Pero hindi ko yun pinapansin. Sa eskwela, napagsabihan din ako ng guro ko na huwag akong makipaglaro kay Diego. Nadismaya ako nun. Paano ba naman kasi tumigil na ng pag-aaral si Diego pero maging ang personal kong buhay, pinapakialaman ng guro ko. Anong pakialam niya kung nakikipaglaro ako sa kaibigan ko, di ba? Labas na siya doon. Ang ibig sabihin kasi niya kahit nasa bahay ako ay huwag ko umanong lalapitan ng bata. Sagad-sagad ang paghuhusga nila na kahit wala ng koneksyon sa pag-aaral si Diego. Kung kaya hindi ko napigilang masagot ang guro ko at ang sabi ko pa, "Ma'am, dapat ma'am pinoprotektahan niyo po si Diego. Guro po kayo eh. Ikaw po yung modelo namin pero parang lumalabas na katulad lang din kayo ng iba. Hindi kayo magandang huwaran, ma'am." Dahil sa sinabi kong yun ay tila ba nahiya ang guro. Hindi ito nagsalita at umalis na lamang ng walang paalam. Kinahapunan, bago pa umuwi ay nagmungkahi ang guro namin na magpaiwan muna ako nun. Given na yun para sa akin. Alam kong kakausapin ako ng guro. Ang hindi ko lang alam kung papagalitan ba ako nito dahil sa pagsagot ko sa kanya.
Paglapit ko sa kanya ay bigla na lamang tumulo ang kanyang luha at hinakap ako. Humingi ng tawad sa akin ng gurong yon. Naimpluwensyahan lamang umano siya sa paniniwala ng iba na hindi naman siya sigurado kung totoo ba. Pati siya'y nakapanakit tuloy ng damdamin ng iba. Bata pa. Tumango at ngumiti na lamang ako at sa pagkakataong yun ay gumaan ang pakiramdam ko. Kahit papano alam ko sa sarili ko na naging kakampi ko na ang gurong yon. Makalipas ang ilang araw, sa pagkakaalala ko noon araw ng Biyernes, hindi ako pumasok noon 2 araw. Nilagnat ako. Bumisita sa amin ang guro kong yon. Itago na lamang natin siya sa pangalang Ma'am Sita. Dalaga at hindi naman sa pagmamalabis. Maganda si Ma'am. Maraming nahuhumaling sa kanya maging ang kapwa guro ko. Ako nga, crush ko siya noon. Kinumusta lamang ako at may dala pa itong mga prutas. Huwag umano ako mag-alala kung may nalibanan ako sa klase dahil ihahabol umano ako noon. May kinuha ito sa bag niya. Libro. At nagulat na lamang ako nang bigla itong magbasa sa gilid ko. Para maging malinaw sa inyo, ang bahay namin ay katulad lamang din ng karaniwang tirahan na makikita sa mga tagong lugar. Amakan at may bubong na pawid. Isang palapag lamang pero nakaangat ang 2 silid sa lupa. Bali ang sala namin ay nasa baba. Karugtong na nito ang kusina. Mga 20 metro. Ang bahay naman nila Diego. Nakatulad din ng sa amin na payak lamang. May pagkakaiba nga lang sa disenyo. Hapon yon at kasalukuyan akong nasa baba. Nakahiga sa lumang upuan na gawa sa tabla. Hiyang-hiya pa noon ang magulang ko. Buhat nang nagtuturo sa akin ng guro. Mga 2 pahinana ang nabasa at tumigil saglit si Ma'am Sita noon. Tinatanaw ang bahay nila Diego. Nakikita kong tila nag-aalala si Ma'am Sita hanggang sa nagsalita ito. Manang Tess, pwede po bang humingi ng pabor? Pwede po bang tawagin niyo si Diego para na rin kahit papano mapagsabay ko silang turuan ng anak mo? Parang kinurot ang puso ko noon. Nararamdaman ko ang pagmamalasakit ng guro. Pinunta ng nanay ang pamilya nila Diego. Ilang saglit lang ay dumating na ang kaibigan ko at kitang-kita sa kanyang mga mata ang kagalakan noon. Nawari nananabik makita ang guro namin. Sinambit ni Ma'am Sita si Diego. Pinaupo ito sa kiliran ko. Hinapuhap ang ulo at sinabing kahit wala na sa eskwelahan si Diego, ay hindi ito mapag-iiwanan ng panahon. Tuwing Sabado ay buong araw si Ma'am Sitang namamalagi sa amin noon. Tuwang-tuwa ako noon at kung hindi ako nagkakamali, si Diego din. Kahit tahimik lamang pero kitang-kita ko ang labis-labis na pagkatuwa sa mukha nito. Ang masayahing si Diego ay mas naging masayahin pa. Hindi man ako pumupunta sa bahay nila pero alam ko na maging ang pamilya ni Diego, masayang masaya. Tinupad nga ni Ma'am Sita ang kanyang pangako. Kada Sabado ay bihis na bihis si Diego. Bitbit nito ang kapirasong papel at lapis. Nagtuloy-tuloy yon hanggang sa biglaan na lamang na destino si Ma'am Sita sa ibang lugar. Hindi ko inaasahan yon. Sa narinig kong usap-usapan ay dahil daw ito sa paglabag ni Ma'am Sita. Ewan ko ba kung anong paglabag yon ay naisip namin na siguro sa pagturo niya kay Diego. May labag ba doon? Matanong ko lang po sa mga nakikinig kasi kusang loob yun ni Ma'am eh. Wala siyang tinatanggap na suhol o anumang gantimpala. Kung hindi ay kusang loob na pagtulong nun. Hindi ako sigurado kung yun ba talaga ang dahilan pero malaki ang posibilidad. Napakabait na tao ni Mama. Papanong nagkaroon ito ng paglabag? Sa isip-isip ko noon ay baka buong eskwelahan ang naaasiwa kay Diego. O baka naman ay natatakot na mahawaan sa pagiging aswang ang guro. Parang nakakaloko mag-isip ang mga tao noon. Bagaman naging ganoon ay hindi naman yun naging dahilan para maging malungkot si Diego. Ayos lamang sa kanya. Kahit papano ay may nakakaintindi sa kanilang sitwasyon.
Bitbit umano ni Ma'am Sita sa saan mang lugar siya madistino nun. Ang alaala. Makalipas ang ilang buwan, habang nasa eskwelahan ako, may narinig akong balita patungkol kay Ma'am Sita. Para itong kuryenteng mabilis na kumalat sa eskwelahan. Si Ma'am Sita umano ay nagkaroon na ng pag-ibig. Nagpakasal pero ginugulpi umano ng kanyang asawa. Sobrang siloso daw kasi ng kanyang kabiyak at minsan pa ay lumiliban si Ma'am Sita dahil nahihiyang ipakita ang mga pasang tinamo. Ayaw naman umanong ireklamo ni Ma'am ang kanyang asawa dahil mas gugulo ang sitwasyon. Nakaramdam ako ng galit noon at naisip kong ganoon lamang kasimpleng pagbuhatan ng kamay ang isang mabait na guro. Napakapangit tingnan lalo pat siya ang tinitingala ng mga estudyante noon. Narinig ko pang sinuspinde umano si Ma'am Sita para ayusin ang kanyang buhay. Nang makauwi ako sa bahay, kinuwento ko ito kay Diego. Bigla na lamang sumimangot ang mukha ni Diego. Hindi ito nagsalita. Umalis na lamang ito at nakikita ko itong nagdadabog habang papauwi nun. Wala lang naman sa akin yon. Siguro'y tinamaan lamang siguro ng husto si Diego dahil mahal niya ang guro. Makalipas ang ilang araw habang nagmumuni-muni ako noon at kumakain ng baon sa likod ng eskwelahan. Narinig ko ang pag-uusap ng dalawang guro na wari ba'y natungo lamang sa likod ng eskwelahan para makipagtsismisan. Ang asawa umano ni Ma'am Sita. Nabaliw. Bigla na lamang itong nagtatatakbo habang papauwi ng bahay. Marami umano ang nakakita. Sumisiksik ito sa may dabuhan at nagsisisigaw na meron umanong aswang. May mga lubapit at nakiusisa pero nang kausapin nila ang asawa nito, parang iniwanan na umano ito ng katinuan. Hindi kaya nagdodroga ang asawa ni Ma'am Sita? Inaaway kasi lagi ito, di ba? Huwag mong lakasan yung boses mo. Baka may makarinig na iba. Atin-atin lang to ah. Basta ipapakonsulta daw sa doktor. At ayon sa doktor, kinakailangan daw i-rehab ang asawa niya. Puro aswang yung bukang bibig eh. Hindi na natutulog tuwing gabi. Yun ang mga narinig ko sa mga gurong yon. Kumikibot-kibot pa ang mga bibig nito habang papaalis pero lahat ng sinabi na proseso sa isip ko. Nagtataka ako kung bakit nabaliw. Pagka-uwi ko ng bahay, nakita ko si Diego na tumatakbo patungo sa akin nun. Himala namang nakangisi ito at wari ba'y tuwang-tuwa. Takang-taka ako nun buhat nang matapos kong sabihin sa kanya na may nangyaring hindi maganda kay Ma'am Sita. Bagsak lagi ang mukha ng kaibigan ko. Nang makalapit siya sa akin ay inaya niya akong mag-igib daw kami ng sabay mamaya. Nginitian ko lamang ito. Bagamat may agam-agam, sinakyan ko si Diego. Ayun nga, dala ang mga galon niya. Nakabungad na ito sa pinto ng bahay. Kagad naman akong nagpaalam sa mga magulang ko na mag-iigib lamang ako ng tubig nun. Habang binabagtas namin ang daan pababa, kumakandirit pa si Diego. Nakangisi at panay sipat sa akin. Hinayaan ko na lamang siya hanggang sa makarating kami sa balon. Doon sinabi ko sa kanya ang narinig ko sa mga guro at patungkol sa asawa ni Ma'am Sita nun. Biro mo na baliw. Aswang daw yung bukang bibig. Parang takot na takot. Hindi ko alam kung totoo ha. Pero alam mo naman na naririnig ko yun sa mga dating kasamang guro ni Ma'am, di ba? Wika ko nun. Napakunot ang mukha ko sa naging tugon ni Diego na kaagad niya namang binawi. Alam ko. Malalaman ko talaga kasi wala ka namang tinatago sa akin eh. Talaga ba nabaliw? Mabuti nga sa kanya. Sana nga mamatay at pinatay na lamang siya. Nawirduhan ako sa kaibigan ko noon. Anong pinatay ba? Ibig mo sabihin totoo yung aswang? Tanong ko pa noon. Ayon sa kanya ay totoo umano ang mga aswang.
Yun din umano ang sabi sa kanya ng mga magulang niya pero hindi umano lahat masama. May mga bababait kasi umano at gustong mamuhay ng normal pero delikado umano ang aswang kahit gaano kabait ito. Sa oras na magkaroon ito ng galit sa isang tao, hindi umano pinapalampas ang mga ito. Hindi man pinapatay pero pinapadala sa kung anuman. Yung matututo ba? Sangkatutak ng katunungan kaagad ang pumutakte sa diwa ko matapos nun. Gulong-gulo ang isip ko dahil ang pagkabigkas ni Diego, dire-diretso na wari ba galing mismo ang impormasyong yon sa kanya at hindi sa mga magulang. Kung makatitig pa ito sa akin ay kaduda-duda. Hindi naman sa nagkaroon ako ng hinala na aswang si Diego pero naninibago lamang ako sa kanya ng mga sandaling yon. Punta natin si Ma'am. Gusto mo ba siya makita? Tanong sa akin ni Diego noon. Ano? Hindi natin alam kung saan siya nakatira. Tugon ko. Alam ko. Malapit lang naman dito. Kamustahin lang natin siya. Hindi ako nakapagsalita. Yung namumuong katanungan sa isip ko. Hindi pa nga ito nagkaroon ng kasagutan. Dinagdagan pa ng mga mungkahi ni Diego. Napag-isip-isip ko na papanong alam ni Diego kung saan nakatira si Ma'am Sita. Samantalang ako nga, hindi, na madalas na sa eskwelahan nun. Si Diego kasi ay hindi din ito yung tipong galang bata. Kinukutya nga diba? Kaya alam ko sa sarili ko na hindi ito nakikihalubilo sa iba. Parang may kakaiba sa kanya. Pero hindi pa ako kinumbinsi ang sarili ko. Mahirap naman kasing manghusga kung walang patunay. Itong isip lamang kasi natin ang sadyang negatibo. Pinagpalagay ko na lamang noon na alam ni Diego ang tirahan at may nakapagsabi sa kanya. Dahil nga sa reaksyong nakita ko sa kanya nung sinasabi kong ginugulpi si Ma'am Sita ng asawa. Marahil ay nag-alala si Diego ng lubos at nagtanong-tanong ito hanggang sa nalaman niya kung saan. Pumayag ako, Sir Seth. Nagtanong ako kung kailan namin pupuntahan. Dagdag ko pa baka malayo yon. Nako, maglalakad lang. Pero lilihis tayo ng daan. Ako nang bahala. Sumunod ka lang sa akin. Pwedeng mamayang gabi kapag tulog na mga magulang mo. Alam ko kasing hindi ka papayagan kaya tatakas tayo. Paglilinaw ni Diego nun. Tumango lamang ako. Nagkaroon din naman ako ng kuryosidad na masilayan si Ma'am Sita. Siyempre napakabait niya sa amin nun. Apektado ako sa mga nangyari. Isinantabi ko muna ang kakaibang hinala ko kay Diego. Nagkataon namang maagang natulog ang mga magulang ko. 8:00 pa lamang ata ng gabi nun. At dahil Sabado kinabukasan ay malakas ang loob ko. Buhat ng kahit magpuyat pa ako sa gabing yun ay walang dapat ipag-alala. Pwede ako matulog buong maghapon kinabukasan. Kunwa-kunwari pa ako noong may ginagawang takdang aralin pero binabantayan ko lang pala noon ang mga magulang ko. Nang magkaroon ng tiyempo ay doon ako sa bintana dumaan. Laking pagtataka ko naman dahil pagkalundag ko sa lupa. Nakita ko si Diego doon sa nakahilerang bato. Sa tabi ng kulungan ng manok. Nakangisi pa ito na wari ba nagagalak nang makita kong lumabas ng bahay. Kanina ka pa ba dyan? Ginulat mo naman ako. Para kang nuno na nakapatong dyan sa bato Tanong ko pa. Oo. Kanina pa ako dito. Gusto nga kitang tawagin kaso baka marinig ng mga magulang mo. Tara na. Tugon ng kaibigan ko. Sumunod lamang ako sa kanya. Kala ko pa, sa kalsada kami dadaan tapos lilihis na lamang nun. Pero hindi yun ang nangyari. Walang kalsada kaming nadaanan. Sa liblib na lugar yon. Nabalot ako ng pagtataka noon. Hindi kami dumadaan kahit man lang sa daan ng tao. Kumbaga, lakad ng diretsyo ng walang liko-liko.
Nagkadapa-dapa pa ako dahil ang bilis maglakad ni Diego. Para bang kabisado niya ang landas. Medyo nainis ako noon gawa ng sobrang kate. Hindi ko alam kung ano ba ang mga halamang nabangga ko noon. Baka makating mahalaman na yon at hindi alintana ni Diego. Hindi ko siya nakikitang naiirita pero diretso lamang talaga. Wari ko pa'y ako lamang ang nabibwisit noon. Tingin ko mga 1 oras na lakarin yon. Nakikita ko ang mga nagtatayugang mga puno. May langit-ngit pa ang mga ito na nakakapanindig balahibo. Lalo na nang mapadaan kami sa isang lugar na may iba't ibang huni. Kuwago, tuko, at bungis-ngis ng wari ba may mga taong nakatago sa dilim at nagtatawanan. Kinilabutan talaga ako ng Sir Seth. Pansin ko pang tila may sumusunod sa amin noon. Yun bang mabilis na kumakaluskos at humihinto kapag sinisipat ko? Ano yun? Sandali. Naririnig mo ba yun, Diego? Hindi kaya may nakasunod sa atin na aswang? Huwag kang matakot sa aswang. Hindi ka sasaktan ng mga yon. Pangako, mababait ang aswang. Itong mga kapitbahay lang natin masyadong napapangunahan ng takot eh. Wika ni Diego noon. Hindi na ako sumagot pa. Tinakpan ko na lamang ang tenga ko. Hindi naman ako natatakot sa dilim talaga. Doon ako natatakot sa mga huni at kaluskos. Kahit kayo ba, diba? Subukan yung takpan ng tenga nyo habang nasa madilim kung hindi kayo matatakot. Ilang saglit lang, nakarating kami sa kalsada at inaangat ni Diego ang kanyang kamay. Nakaturo ito sa kabilang banda ng kalsada sa isang bahay na may nakapalibot na halamang bulaklak. Santan ata yun at kalchuchi. Sabi ni Diego ay doon umano nakatira si Ma'am Sita. Nagulat ako. Biro mo, sa sukal ng daan na tinahak namin, ang unang bahay na bubungad. Bahay pa talaga ng dati naming guro. Tiningnan ko ang mukha ni Diego. Baka kasi umiiral na naman ang kalokohan nito pero seryoso ang kanyang mukha. May ibang bahay naman doon pero malayo ang agwat. Naunang tumawid ng kalsada si Diego. Sumunod naman ako. May ilaw sa bahay na yon kaya natatanaw ko ang harapan. Hanggang sa nakita ko si Ma'am Sita na sumilip sa bintana. Kagad naman akong hinila ni Diego at nagtago kami sa mga halaman. Teka, sakit ah. Ano ba't? Aray ko, dami pang langgam dito. Umusog ka naman dyan. Di ba kamustahin natin si Ma'am? Bakit tayo nagtatago? Kaloko ka naman. Malay mo pagkamalan tayo magnanakaw dito. Aray, umusog ka pa. Ang daming langgam dito. Ayan, kinamusta naman natin ah. Bakit pagbati lang ba yung pagkumusta? Pwede naman nating kamustahin ang kalagayan sa pamamagitan lang ng tingin. Hindi ako nakapagsalita nun. Tama naman si Diego. Pero hindi ko lang maintindihan kung bakit alam niya ang lugar. Hindi mawaglit sa isip ko ang dinaanan namin na para bang kabisado niya ang detalye ng gubat. Kung sa taya pa sa sugal, tumpak na tumpak, panalo. May tao ba dyan? Pusa lang siguro. Nay! Si Anton, nakainom na ba ng gamot? Sangbit ni Mama at nasa beranda na pala ito. Kami noon ay 2 di pa lamang ang layo sa kanya. Nako naman. Ma'am, hindi pusa ma'am. Mga impacto yung narito. Ay, si Diego pala. Sambit ko nun. Huwag kang maingay. Teka, ayun pumasok na sa loob. Tingnan mo yung asawa niya oh. Parang taong grasa. Wika ni Diego. Doon ko palang nakita ang asawa ni Ma'am Sita. Buhagag ang buhok na wari ba'y hindi naligo. Dilat na dilat ang mga mata at nakatulala.
Baliw nga. Halata naman eh. Pinapaitong pa ito ng kung ano ng isang matanda noon. Nasa isip ko ay ito na ang sinambit ni ma'am na nanay. Hindi na maghihirap pa si ma'am. Yan lang namang asawa niyang salot eh. Ang bait kaya niya. Tingnan mo, kahit may nangyari sa kanyang asawa, parang hindi nag-aalala si ma'am. Ibig sabihin lang yan, mas pipiliin pa niyang baliwang asawa kaysa naman hindi. Pagbubuhatan lamang kasi siya ng kamay kung ganun eh. Teka, bukag ng bibig daw niyan aswang lagi ah. Maniniwala ka ba kapag sinabi kong aswang ang dahilan? Tanong ko kay Diego. Naniniwala ako, Bimbo. Gaya ng sabi ko, buti nga sa kanya eh. Alam kong inaswang yan kasi pasaway naman yan. Tingin ko binulagayan ng nanay eh. Ay, ng aswang pala. Nanlaki ang mga mata ko noon. Nadulas na naman si Diego sa pagsasalita. At sa pagkakataong yun ay hindi ko na pinalampas pa. Lalo't namumuo na ang hinala ko kay Diego. Anong nanay? Teka, anong nanay, Diego? Hindi ako bingi at hindi ako hangal ah. Sabi mo sa akin yung totoo. Kayo yun no? Kayo yung umaswang sa asawa ni ma'am? Magsalita ka. Kung hindi na kita ituturing na kaibigan. Saglit na nagkaroon ng katahimikan kaming dalawa. Ako naman sa mga sandaling yon, balot na balot ng kilabot. Umusog pa ako palayo sa kanya. Talagang nakakaduda o hindi naman kaya ay talagang totoo ang hinala ko nun. Kahit pinatakti na ako ng mga langgam, hindi ko yun inalintana. Mas nanaig ang kilabot ko ng mga sandaling yon. Hanggang sa nagsalita si Diego. Ang nanay ko lang yung aswang. Sinumbong ko kasi sa kanya yung nangyari kay ma'am. Nagalit si nanay. Napakapait daw ni ma'am tapos pinagbuhatan ng kamay. Alam ko yung titig na yun na galing kay nanay, Bimbo. Alam ko may gagawin siya kaya inunahan ko na. Iba si nanay magalit sa masasamang tao. Pinapatay niya. Sinabi ko na lang na wag na lang niyang saktan. Hayaan na lamang niya. Tinitigan ako ng nanay nun. Kung hahayaan daw ang abusadong tao, mas lalo itong mga abuso. Padadalain lang naman daw ng nanay at hindi papatayin eh. Wika ni Diego. Para akong nahimasmasan at doon ko palang ininda ang kati sa paa ko. Bumalikwas ako pero hindi na lumapit pa kay Diego nun. Sa hindi malamang dahilan, nakita pala ako ni ma'am. Hindi lang nakita dahil maaaring narinig niya rin ang mga sinabi ni Diego. Napakalapit niya na kasi. Yung halaman na pinagtataguan namin ay nasa likuran lamang si Ma'am Sita. Naninigas ang katawan noon na wari ba'y nabuhusan ako ng malamig na tubig. Si Diego naman ay unti-unting tumatayo. At katulad ko ay hindi din nakapagsalita. Halatang gulat na gulat. Pero alam niyo ba na naging taliwas ang inaasahan ko noon? Hindi nagalit, hindi natakot at lalong hindi nagtaka si Ma'am Sita nang masilayan kami. Sabi ko na nga ba, nariyan kayong dalawa eh. Kala niyo siguro hindi ko kayo napansin nang bigla na lang sumulpot sa kabilang parte ng kalsada no? Dali, bakit kayo ng bahay? Yan ba yung itinuro ko sa inyo? Diyan kayo maupo. Nay, may bisita ako. Kung pwede pong pakitimplahan sila ng juice, Nay. Mga estudyante ko po. Anong bisita? Ganitong oras? Ay teka, ay oo nga no. Taga saan ba yung mga batang yan? Sandali babalik ako. Itong asawa mo Sita parang natatakot yan sa mga bata. Tugon ng nanay ni Ma'am Sita. Ma'am, pasensya na po, magandang gabi po. Ito kasing si Diego nangungulit eh. Kamustahin ka daw po namin sa tingin lang. Ma'am, hirap naman ito. May narinig po ba kayo sa pinag-uusapan namin, ma'am? Diretsong bungad ko.
Binabagabag na kasi ako noon at gusto kong maging malinaw kaagad ang usapan. Nang magsalita si Ma'am Sita, lahat ng mga katanungan sa isipan ko at pagkatakot. Bagamat may kasagutan na pero naging taliwas. Paano ba naman kasi? Ayun ba? Narinig ko. Aswang ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang asawa ko. Kilala ko ang aswang. Nanay mo, Diego. Nagkatinginan kami noon ni Diego. Napalunok pa ako ng laway at natulala. Naudlot si Ma'am nang dumating ang nanay nito para iabot sa amin ang maiinom. Tumahimik panandalian na wari ba'y iniingatan ni Ma'am Sita na may makarinig na iba. Matapos umalis ng nanay ay doon na may isinawalat sa amin si Ma'am. Ang sabi nito, bumisita umano ang nanay Wilma ni Diego sa bahay ni Ma'am. At inaming totoong may aswang pero sa loob ng pamilya nila Diego. Ang nanay Wilma lamang nito ang aswang. Nakiusap ito na tulungan ng kanyang anak para kahit papano'y may matutunan sa paaralan. Ito'y mga sandaling iniinsulto ko si Ma'am patungkol kay Diego. Kinagabihan noon ay bumisita ang nanay ng kaibigan ko sa kanila. Natakot si Ma'am Sita pero nakikita niya ang paghihirap sa mukha ng nanay ni Diego. Yung takot niya sa mga aswang ay nawala. Napalitan ng pagkaawa. Ang totoong sadya umano ni Ma'am Sita sa pagbisita sa akin noong magkasakit ako ay si Diego talaga. Ginawa niya lamang yung dahilan para hindi mag-isip na masama ang kanyang kapwa guro noon. Hanggang sa dumating sa punto na bigla na lamang siyang dinistino sa ibang lugar. Hindi niya alam ang dahilan. Basta na lamang siyang dinistino sa ibang eskwelahan pero hindi siya lumipat ng bahay. Ito din ang naging tirahan niya kahit malayo pa ang paralaang pinaglipatan niya. Hanggang sa nagkaroon siya ng asawa at doon ay hindi niya alam na napakapangit palang ugali nito. Pinagbubuhatan siya ng kamay sa kabila ng pagiging guro niya. Isang gabi, bumalik ang nanay ni Diego. Galit na galit ito dahil sa sumbong ni Diego. Kasalukuyan pa noong wala ang asawa ni Ma'am Sita. Siniwalat ni Ma'am Sita na totoong pinagbubuhatan siya ng kamay ng kanyang asawa. Ang sabi naman ng nanay ni Diego, parurusahan niya ang asawa ni Ma'am Sita pero bago nangyari yon, nagpaalam muna siya kay Ma'am. Pumayag umano si Ma'am Sita na para na rin umanong madala ang kanyang asawa. At yun na nga ang nangyari. Binagat ng nanay ni Diego ang asawa ni Ma'am Sita. Kaya yun nabaliw. Pero ang totoo ay hindi tala pagkatakot ang dahilan kung bakit nabaliw ang asawa niya. Niyanggaw umano ito ng nanay ni Diego. 2 buwan umanong makakaranas ng pagkabaliw ang asawa ni Ma'am Sita. At pagkatapos ito kapag hindi pinagaling, magiging aswang. Pero kapag pinagaling ay babalik na sa katinuan. O Diego, nagulat ka ba? Sinabi ko sa nanay mo, sa susunod na buwan niya nalang pagalingin. Nakakausap ko naman ang asawa ko. Sinasabi ko sa kanya na papatayin siya ng aswang kapag hindi pa nagtino. Sa tingin ko kapag pinagaling na siya ng nanay mo, magbabago na ang asawa ko. Nariyan yung nanay mo kanina. Nasa likod lang ng bahay, nag-uusap pa kami. Dagdag ni Ma'am Sita. Nagmistula kaming mga mangmang noon ni Diego. May matagal na ugnayan na pala si Ma'am Sita at ang nanay niya na si Manang Wilma. Kitang-kita ko sa mga mata ni Ma'am Sita na kalmado lang. Wari ba'y kontrolado ang nangyayari. Kampanteng-kampante at alam na alam ang ginagawa. Ako naman noon hindi ko alam kung matutuwa ba ako, mamamangha o matatakot. Nalaman ko na kasi na totoong aswang nga. Pero hindi ako naniniwala na si Manang Wilma lamang ang aswang na yon. Tingin ko pati din si Diego. Pero hindi ko na yon binuksan sa usapang yon. Marami kaming napag-usapan at sinabi pa ni Ma'am Sita na nasa mabuting adhikain ng nanay ni Diego. Ramdam niya umano yon dahil nakikita niya naman ang pagmamalasakit nito sa kanya. Nabanggit din ng nanay ni Diego na marami na siyang taong hinamak pero
Lahat ng iyon ay mga taong pasaway kagaya ng asawa ni Ma'am Sita. Katunayan, nabanggit pa umano ng nanay ni Diego na isa sa mga bahay malapit sa tinitirahan ni Ma'am Sita. Inaswang na rin niya. Ito yung tambay na laging nagwawala tuwing gabi at perwisyo. Hindi naman umano pinatay pero lumayas sa lugar nila dahil hindi tinitigilan ng nanay ni Diego noon. Ayon kay Ma'am Sita, inaamin niya umano na siya mismo ay nakapanghusga ng masasama tungkol sa mga aswang. Nakesyo kampon ng dilim. Pero nang makilala niya umano ang nanay ni Diego, nagbago ang lahat. Kaya kung may mamamatay man na abusadong tao, malamang sa malamang ay nanay ni Diego ang dahilan. Pero hanggang sa kanya lamang umano yon. Humahanga umano ito sa kanya dahil kahit anong pangungutya pa ng mga kapitbahay nito, hinahayaan niya lang at hindi alam ng kapitbahay na bantay pala ang nanay sa lugar na yon. Kaya ikaw, Bimbo, alam ko ngayon mo lang nalaman to. Naging bukas din ako para sa'yo. Para na rin kahit papano pagdating ng araw, may makakapagpaliwanag sa mga tao na mabait ang mga aswang. Yan ay kung mabait ka din sa kanila. Dagdag pa ni Ma'am Sita. Marami kaming napag-usapan at lahat na lamang ata ng yon ay patungkol sa aswang. Hanggang sa nagbungkahi na si Ma'am Sita na umuwi na kami dahil malalim na umano ang gabi noon. Si Diego ng mga sandaling yon ay hindi nagsasalita. Nakayuko na parang hiyang-hiya. Samantalang ako naman ay nagdadalawang isip kong uuwi. Kasama ko kasi si Diego at malakas ang kutob kong hindi talaga din siya normal na tao. Kahit pa man sabihin na lamang nating mabait na aswang pero sino ba namang hindi matatakot sa itsura nila, diba? Wala akong nagawa noon kung hindi tapangan na lamang ang loob ko. Umuwi nga kami at nanatiling tahimik si Diego. Siya lang ang binabantayan ko noon. Nauna ito sa akin at hindi ko inaalis ang tingin sa kanya. Pero habang nangyayari yon, natitiyak kong kapag may konting kalusos lamang, tatakbo ako. Wala na kasing iba kundi katatakutan na lamang ang tumatakbo sa isip ko noon. Hanggang sa huminto si Diego sa gitna ng kakahuyan. Ako naman noon ay saglit na patigil sa paghinga sa gulat. Yung paghinto kasi ni Diego ay nakakatakot. Yun bang parang nanigas na lamang bigla ang katawan. Tapos ay nakita kong malikot ang daliri nito. Huwag mo akong tatakutin. Diego! Diego! Huwag mo akong tatakutin, ha? Tatakbo ako, sige ka. Uwi ka ako noon. Tapos kumabig ako sa puno. Naghanap din ako ng lugar na tatakbuhan kung sakaling may mangyari. Baliw ka naman eh. Kanina ka pa. Nagdududa ka rin ba na aswang ako? Baka iniisip mo dahil madali ko lang natuntun yung bahay ni Mama. Matagal na akong gumagala tuwing gabi. Sinusundan ko yung nanay. At yun, nasipatan ko na doon pala nakatira si Ma'am. Hindi ko naman alam na may ugnayan na pala sila ng nanay ko eh. Nga pala, Bimbo. Si nanay, nasa likod mo. Wika ni Diego. Wala na. Hindi man ako natakot sa mga sinabi niya pero yung huling kataga ay para akong pinako sa puno kung saan ako nakasampa. Paglingon ko pa sa likod ko, doon ay halos panawan ako ng paningin. Nakita ko ang nanay ni Diego. Nakatayo at nakangisi pa ito habang nakatitig sa akin noon. Sinabi ko pa noon na huwag niya akong sasaktan. Umamba ako ng pagtakbo hanggang sa bigla na lamang hinapuhap ang ulo ko ng nanay ni Diego. Kulit mong bata ka. Hindi ako nananakit. Paano narito kayo? Oy Diego, dinala mo pa talaga si Bimbo dyan sa kalokohan mo. Paano kung makagat ng ahas to? Tara na, dito na tayo dumaan. Ikaw talaga Diego, hindi mo ako tinatantanan. Bungad ni Manang Vilma.
Hinila niya ako at nakarating kami na maayos sa daan. Si Diego naman ay kamot ng kamot sa ulo pero ako, panay ako sipat sa mukha ni Manang Wilma. Hindi naman nakakatakot. Mukha naman siyang tao. Sinipat pa ako kung bakit panay daw ako ng tingin sa kanya. Aswang po kasi kayo. Akala ko pangit ang mukha't nakakatakot. Gusto mo bang makita yung totoong itsura ko? Nanlaki ang mga mata ko sa sagot ni Manang Wilma at mabilis na umiling nun. Naku, wag na lamang po. Ayos na po yan. Magbabago pala talaga yung itsura ng aswang, no? Diego! Diego, magsalita ka naman dyan! Tumawa ang nanay ng kaibigan ko habang naglalakad kami. Para na lang wala. Yung pagkatakot ko ay humupa nun. Dahil na rin ito sa pangungulit ni Nanay Wilma. Paulit-ulit na sinasabi na ipapakita daw niya ang mukha niya kapag ipinagsabi ko na aswang siya. Tawang-tawa si Diego. Inambahan ko pa yun ng pagsuntok. Nabanas na kasi ako. Pinagkakatuwa nila ako nun. Magpaganoon pa man, Sir Seth, ayun pa lang ang unang beses kong makausap ang nanay ni Diego ng matagalan. Palabiro ito at manang-mana sa kanyang anak niya. Parang iisa lamang ang iniisip nilang dalawa. Magkasundo na hindi mo akalaing mag-ina pala. Nagpatuloy ang pagkakaibigan namin ni Diego. Doon din nagsimula na pinoprotektahan ko na siya ng maigi. Yung mga kumukutya, iniinsulto ko. Sinasabihan kong mas aswang pa sila ng ugali kesa sa pamilya nila Diego noon. Lumaki kami ng sabay ni Diego at dito ay naging totoo ang hinala ko noon. Aswang din si Diego. Ipinakita niya sa akin ang kanyang tunay na anyo. Bagamat tao ay meron ding pinagkaibang itsura noon. Umiba ang kulay ng mga mata. Para bang naging mata ng aso na purong itim lang. Ngumisi pa ito sa akin at kitang-kita ko ang mga pangil nitong malalaki at mahaba. Yun lang pangil ang nagbago sa mga ngipin niya. Akala ko kasi magiging mukhang aso ang mukha, kagaya ng naririnig ko nun. Marahil ay iba lang na uri sila Diego. Hindi ko na tinanong pa kung anong uri. Ang importante kahit aswang ay hindi naman nananakit ito. Salip, kapayapaan ang hinahangad nun. Madaling husgahan at gawan ng kwento ang mga bagay-bagay at taong hindi natin naiintindihan at kakaiba sa atin. Ang pagiging masikip ng ating pag-unawa ay maaaring makasira ng buhay at pagkatao ng iba. Dapat nating unawain na lahat tayo ay nilikha lang. Pantay ang tingin sa atin masama man o mabuti. Pero huwag tayong maghuhukom kung hindi tayo tiyak sa ating paniniwala. Muli ay ako po si Bimbo. At lahat ng ito ay dahil lamang sa kaibigan kong si Diego.